So ayan, magandang araw po sa ating lahat mga idol at welcome po sa Mr. Idol Vlogs. Ngayon po ay doon pa rin po tayo sa mga usaping pangpolitika. At hindi na po natin patatagalin mga idol sapagkat ito ay mainit-init pa. Ayan, dahil ito pong si Aling Maria ay mayroong matinding banat sa mga artistang kumakandidato sa pagkasenador na ang sabi niya raw ay wag nang iboto itong mga artistang ito. Ayan, lalong-lalo na itong si Philip Salvador, itong si Lito Lapid, si Jingo Estrada, si Willie Revillame, ayan, si Bong Revilla, na talagang binanatan niya mga idol. Ayan. So dito po sa ating channel, hindi po tayo magpi-fake news. Kagaya po ng sinabi nitong si Atty. Claire Castro, dapat po may ebidensya, may resibo. So ito po yung resibo mga idol na sa mga sinabi ni Aling Maria. Pakinggan po ninyo mga idol. Hello mga kapatid, magandang hapon po. Ito po si Aling Marie, ang inyong kakampi, si Ate Marie, si Nanay Marie, si Tita Marie, at si Aling Marie. Okay, ako po ay magbibigay lang ng kaunting komento regarding dito sa mga tumatakbong trapo. Ito po, mga kapatid. Ito lang po masasabi ko regarding dito kay Philip Salvador. Si Philip Salvador po at sina Bong Revilla at pati na si Lito Lapid, yan po ay magbe-best friend, magkautang dila. So ayan, talagang mga artista po yung pinunto itong si Aling Marie. Ayan, pagpatuloy po natin mga idol. Yan, bilang mga action star. Po. Kung kaya't yung mga yan ay nagkaroon na tila pagkakaisa ng mga artista na pasukin ang Senado o ang politiko, ang politika. Po. Ito pong ginagawa nila ay ano na po ito? Turuan na ng mga strategy. No? Kung kayo yung mga ay malalakas ang loob. Si Willie Revillame po, nakakahiya. Lalo na po sa mga ayan, sa mga hindi po na, siguro karamihan naman sa atin ay kilala itong TV host. Ayan, yung host po ngayon ng Wawawin na si Willie Revillame o mas kilala bilang Kuya Will. Ayan, ito po yung tinitira ni Aling Marie ngayon. Pakinggan po natin. Tinatanong sa kanya. Talagang makikita niyo po ang mga artista na mga bobo. Bobo. At walang hinahangad kundi ang magpayaman mula sa kaban ng bayan. Ayan, bakit mo po nasabing bobo? Ayan, Aling Marie. Kayo po ay maging matalino sa pagboto. Marami pong manlilin lang ngayon. Gaya po ng ilan sa mga illegal na po sa Homeowners Association. Hinahawakan po nila yan. At yan ang kanilang pinapamahala sa bilihan ng boto. Tapos? May na-encounter po akong matanda na nagsabi na siya ay pinipilit videohan. Oh, sino yun? At sinasabi kung sino ang dapat iboto. Sino yun? Yan po ay alam ko na. At yan po ay hindi nalingid sa akin kung sino yung senador na yan. Pero masasabi ko po, wag nyo nang iboto ang mga artista. Kita nyo, hindi niya pinangalanan kung sino yung artista na yun, sabi niya. Dapat pinangalanan mo para hindi ka masabing fake news, Aling Marie. Ayan. Hindi lang po sila mga bobo. Mga wala talaga na yung yan sa artist. Si Pinyos, si Willie Revillame. Oh, ito na, si Willie Revillame. Ipinalit sa nagtatanong ang tanong kung anong batas ang kanyang isusulong. Di po ba isang katangahan niya, isang kalokohan niya ng kanilang pagtakbo na hindi pala nila alam kung anong kanilang gagawin sa Senado. Meron din naman po na talagang kapal ng mukha ay sinusuka na ay nandiyan pa rin at sinisiksik at sa. So ayan po, may binanggit po dito si Aling Marie na isinusuka na daw pero ayaw pa umalis. Ayan, sa palagay ko ito yung si
si Vice President Sara Duterte yung tinutukoy nitong si Aling Mari. Ay, pagpatuloy po natin mga idol. Wag niyo po iboboto mga yan. Unang-una mga artista, no? Artista na tila baga may pinaplano sila na magbubuo ng isang samahan ng mga artista sa politika. No? Grabe, no, mga kapatid. Sipin mo, walang alam ano ang mapapala natin sa mga ganyang klase ng tao. Si Philip Salvador, si Willie Villame, si Bong Revilla, si Jinggoy Estrada. Pati si Bong Revilla tinira, no? Sa pagkakaalam ko mga idol, itong si Senator Bong Revilla ay mayroong naipasang batas para sa mga matatanda katulad nitong si Aling Mari na kapag ka umabot sa 85 yata yan, tapos nag-90 hanggang sa 95 at 100 yung edad ng isang matanda ay mayroong mga matatanggap na tulong galing sa gobyerno. Kung hindi ako nagkakamali, pag umabot ng 85 yata yan, may 10,000 at pagka 90, 10,000 ulit. At pagka 95, another 10,000 at pagka umabot ng 100 ay buong 100,000 yung matatanggap ng matanda katulad nitong si Aling Mari kung umabot ng 100 taon. Ayan, ipagpatuloy po natin mga idol. Wala po yan. Wala po, kasumpa-sumpa po ang ganyan. Nakulong na nga sila sa pagnanakaw. Yung Ngayon naman, mga nagsisipamili ng boto. Hindi lang po sila, marami sila, mga tumatakbo senador, mga namimili ng boto. Puro sila pambobola, makakamisan din ako. Lahat sila pro-China. Ay, di ba si Philip Salvador ay mga Duterte? Pero, best friend sila ni Bong Revilla at ni Chico Estrada. Ano naman? Hindi po kaya ito ay talagang sakwaan ng kanilang pagkakas. Nakakaloko. Primary, nakakasuka. No? Marami po. At meron po silang mga inilalabas ngayon, ang mga vlogger ng mga DDS, kung ano-anong kasinungalingan. No? Wag po kayo maniniwala mga kapatid sa mga pinagsasabi ng mga yan. Yung mga pinagsisigawan nila, yung paggugulo nila sa ating mga vlog, huwag niyo pong papatulan mga kapatid. Mga desperado na po sila, wala na po silang naisip yan. Ito naman po tungkol kay Sara Duterte sa impeachment. May nagsasabi po na sinadya raw ito ni Bongbong Marcos na i-impeach o ng mga kaalyado ni Marcos para daw magkaroon ng bagong vice-presidente ngayong 2025 sa June. O kaya't sa June ay sa kanila re-reviewin ang impeachment case ni Sara Duterte. Ito po ay lumalabas ngayon sa mga talakayan o sa harapan ng... So, kanina mga artista yung binanatan nitong si Aling Mari. Ngayon ay ito namang tungkol sa impeachment laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Ayan, pagpatuloy po natin yung kanyang mga pahayag. Mga senador, no? At din nga po ang nasabi na tila po sinadya nila na isabotay si Sara Duterte para daw magkaroon ng bagong presidente ngayon. No? So, tayo po ay talagang walang kinikilingan sa kanila. Kung ano man po ang nabubuo sa isipan ng presidente at ng vice-presidente, bahala na po sila. No? Ang nasasabi ko lang, hindi na dapat maupo ang mga Duterte sapagkat so talagang ayaw nito sa mga Duterte, mga idol. Kung mapapansin niyo mga idol, kasi kanina binanggit niya yung pro-China daw. Ayan. Kaya mahalata mo na talagang kapag kalaban ng iyong
sinusuportahan ay talagang babanatan mo, di ba, mga idol? Ayan, ipagpatuloy po natin itong si Aling Marie. Diyan na po magsisimula ang pagpapatuloy ng mga kabulukan ng matandang Duterte. Pagpapatuloy yan ng kanyang dala. Sinabi rin po yan na kapag si Sara Duterte ang naupo, ay pagpapatuloy ang sinimula ng ama. No? Kung kaya, yan nga po ang dahilan kung kaya ginigiit ng mga makaduterteng abogado na si Sara Duterte ay talagang pinagplanuhan at pinagkaisahan na tanggalin bilang Vice Presidente upang mabago na ang Vice President at nang hindi na rin makatakbo si Sara Duterte sapagkat binitiwan ni Sara Duterte ang salitang ipagpapatuloy ko at sinimula ng aking ama. Yan. Kaya po mga kapatid, huwag po tayong basta magtitiwala. Tama na po, hanggang 2028 na lang po silang lahat. No? Lahat ng may iwang senador na nakaupo ay yan, hinusgahan agad ni itong si Aling Marie. Yung mga nakaupo hanggang 2028 na lang daw. palitan na natin ang mga bago sa 2028 at yung mga tumatakbo ngayon ng mga bulok na senador ay palitan na din natin ng mga bago. Dapat lang po na si Sara Duterte at ang matandang Duterte ay magbayad sa kanilang pagkakasala sa bayan. Dapat lang po na mga kalyado nila ay hindi nabigyan ng pagkakataon na mapaupo sa ating gobyerno. Lahat po sila ay naging salot sa ating bayan. At pati po ang mga mamamayang sumasampa sa kanila ay naging salot na rin. Ninyo, pati yung mga mamamayan na sumusuporta dito sa mga Duterte ay dinadamay nitong si Aling Marie. Kaya kayong mga supporters nitong mga Duterte, ayan, pakinggan niyo po, tinitira kayo nitong si Aling Marie. Ayan. Dahil ang mga katotohanan ay pilit nilang minamali. At pati po ang mga mamamayang sumasampa sa kanila ay naging salot na rin. Salot daw mga idol. Mga sumasamba sa sumusuporta sa kanila. Grabe man makapagsalita ito si Aling Marie. Masasaktan po yung mga taga-suportahan itong mga Duterte. Diyan po sa sinabi mo, Aling Marie. Magdahan-dahan ka naman po. Ayan. Dahil ang mga katotohanan ay pilit nilang minamali. Ang mga katotohanan ay pilit nilang binabaliktad. Kaya mga kapatid, awa nyo na sa ating bayan. Huwag na huwag po iboto ang mga trapo, ang mga kandidatong abusero, ang mga nakaupo sa Senado na walang ginawa kundi at sarili lang nila ang iniisip. Kawawa ang bayan. Kawawa ang mamamayan. Kaya po mga kapatid, tutukan po natin ang mga balita sapagkat kung wala pong nangyayari, wala pong balita. At kung hindi po yan nila ginagawa at sinasabi, wala po tayong tutuliksay. Kaya po mga kapatid, tandaan kung sinong mga artista ang mga naghudas sa kabanang bayan, kung sino yung mga trapo na nananakot sa pangampanya na kesyo pag hindi sila ibinoto ay hindi na nila matitirhan ang mga lupang kanilang tinitirhan o sinasaka. Huwag niyo pong iboboto yan. Yung mga nangako ng 10,000 ayuda, huwag niyo na po iboto yan. Ang ipinapangako nila ay pera natin lahat. Kaya po mga kapatid, hindi balit tayong walang 10,000. Hindi balit tayong walang asahan na lupa na ibibigay ko no. Dahil yan pong mga pangako nilang yan, pag sila'y napaupong muli, mababawi po nila yan, mas malaki pa dyan. Kaya mga kapatid, huwag iboto ang mga magnanakaw. Huwag iboto ang mga mapanlamang sa ating mga mamamayan. Huwag iboto ang nilulumot na at kinakalyo na sa pagpupog sa gobyerno. Ayan. Huwag daw iboto yung mga magnanakaw, mga idol, sabi ni Aling Marie. Ayan. Magre-request sana ako kay Aling Marie. Sana po i-vlog naman niya yung tungkol po dun sa BICAM report.
Ayan, sa susunod ng vlog. Sana ay mapakinggan tayo ni Aling Marie. So, ayan po mga idol, napakinggan at napanood po ninyo yung mga banat nitong si Aling Marie sa mga artista na kandidato at doon po sa mga Duterte. Talagang napakatapang nitong si Aling Marie. Talagang binabangga niya yung gusto niyang banggain. So, ayun mga idol, maraming salamat po sa inyong panonood. Hanggang dito na lang po muna yung ating reaction video. At kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, sana po ay mag-subscribe na po kayo para lagi po kayong updated sa ating mga ginagawang reaction video tungkol po sa mga usaping pampolitika. Ayan, maraming salamat po at ingat po tayong lahat.